Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakampeng. O eto, mukhang naguguluhan ho si Madam kasi ho may katanungan ho siya dito. Paano daw nangyari na naging majority na ang 12 na senador? Kung mayroon tayong 24 na senador sa Pilipinas. Oo nga naman mga ka-aksyon. Paano ho nangyari na naging majority na ngayon ang 12 na senador? So eto ho, tulungan na natin na ipaintindi o ipaunawa kay Madam. Ayon pa dito kay Madam, nakakabubo na daw ho ang Pilipinas. Wait lang, hindi ho nakakabubo ang Pilipinas, Madam, kung iintindihin mo at unawain mo. Pero kung pilit mo na hindi intindihin at unawain, nakakabubuho talaga yan. So, paano nga ba talaga naging majority ang 12 na senador? At sila na ngayon ang kinikilala o nire-recognize ng palasyo. O eto mga ka-aksyon, panoorin ho muna natin ito si Madam bago ho tayo magtuloy-tuloy. Good day mga kababayan. May gusto lang akong maintindihan, at baka kayo rin. Paano naging majority ang 12? Hindi to trick question, hindi to law school question, hindi ito constitutional puzzle. Ito ay simpleng tanong na kayang sagutin ng isang grade 6 student. May 24 na senador ang Pilipinas, 24. Kapag hinati mo sa dalawa, ilan? 12. Tama. Ngayon, kailan nagiging majority ang kalahati? Kailan naging mas marami ang 12 kaysa sa 12? Kailan naging higit sa kalahati ang eksaktong kalahati? Dahil kung may bagong mathematics ang Senado, dapat ipaalam nila sa Department of Education. Baka mali pala ang itinuturo natin sa mga estudyante. Baka mali pala ang arithmetic. Baka mali pala ang basic counting. Dahil ayon sa bagong political mathematics, ang kalahati ay majority na. At dito ako nababahala. Hindi dahil may magkabilang kampo, hindi dahil may magkabilang pananaw, kundi dahil ang usapan dito ay legitimacy. Kapag sinabihan mo ang sambayan ng Pilipino na ang 12 ay majority, hindi mo lang binabago ang political narrative. Binabago mo ang mismong konsepto ng majority na matagal nang nauunawaan ng mga tao. Worst thing mga kababayan, kinilala agad ng Malacanang. At ang nag-anunsyo ay si spokesperson Atty. Claire Castro. Nambubobo tuloy ako sa Pilipinas ngayon. So, yun na ho mga ka-aksyon, mga kakampeng, napakinggan na ho natin si Madam. Ayon ho sa kanya, nag-announce daw nito na kinikilala na ang bagong majority ay ang hanay nila, Senator Sherwin Gatchalian. Si Atty. Yossi Claire Castro daw ang nag-announce. Okay, bakit ba nasabi ito ni Atty. Yossi Claire Castro? So ayon ho sa balita, malinaw daw ang posisyon ng Malacanang na ang kinikilala ho nila ngayon na bagong majority ay si Acting Senate President Tempore Sherwin Gatchalian. Yan ho ang kinikilala ngayon ng Malacanang o nire-recognize ng Malacanang na bagang sila na ang bagong majority. Dahil malinaw naman daw ho sa kasong Abilino versus Mariano Cuenco. Totoo naman ho mga ka-aksyon, dahil hindi lang naman ito nangyari ngayon. Nangyari din ho ito noong May 25, 2015. Okay? Bakit ba naging majority ho ang 12 na senador ngayon? Kasi kung tutuusin mga ka-aksyon, yes, mayroon po tayong 24 na senador dito sa Pilipinas, okay? Kaso nga lang sa kasong Abilino versus Mariano Cuenco, pwede mo ibaba ho ang bilang, pwede mo ibaba ang bilang para makapagbuo ka ng quorum at makapagsesyon. Oo. So, yung halimbawa, kasi nga may dalawa tayong senador na hindi na talaga makapag-attend. Diba? Kasi si Senate Bato de la Rosa, sa tingin nyo, a-attend pa ba yun? In my own opinion, hindi na yun a-attend. Nagtatago na nga yun eh. Diba? Lalo naman si Senator Jinggoy Estrada, hindi na yan maka-attend. Oo. Diba? Kasi marami pang proseso yan sa korte kung gustuhin nila ipa-attend. Oo. Diba? Kaya, ang bilang na lang talaga ng senador na present na pwedeng mag-attend anytime is 22. 'Di ba?
Oh, bakit ho sila nakabuo ng 12 noong June 3? Kasi dumating nga si Senate Chis Escudero. 'Di ba? Kaya sa bilang na 22 na senador na present na pwede mag-attend, so majority na ho sila na 12. Kasi ang kabila, ilan na lang? 10. 'Di ba? 10 na lang. Oh. Yan ho. Kaya nakabuo sila ng 12. Kaya masasabi ho na talagang sila na ang majority ngayon. Kasi ang usapan kasi, ang present kasi, 'di ba? Ang present. Okay? Ang present na senador ha, na anytime pwede maka-attend ng sesyon. Eh yung dalawa hindi na yun maka-attend eh. 'Di ba? Si Senator Bato, sa tingin nyo ba a-attend pa yun? Hindi na yun. Oh, lalo naman si Jinggoy, hindi na yan maka-attend. 'Di ba? Kaya yan, natawag sila na sila ang majority. 'Di ba? Kasi sila 12, yung kabila 10. Oo, 'di ba? Pero ano ba talaga ang malinaw na posisyon diyan ni Senator Wing Gatchalian? 'Di ba? Ang malinaw ho diyan na posisyon niya, acting Senate President temporary pa lamang siya diyan. 'Di ba? Kumbaga bakante pa rin ang Senate President. Kasi kailangan may 13 talaga na senador may 13 talaga na senador na bubuto para ma-elect mo ang isang tao na maging Senate President. Halimbawa, sa 22 na senador na present ngayon na anytime pwede maka-attend. So kailangan makakuha ka diyan ng 13. Okay, gets nyo? Oo, pagdating sa Senate President ang pag-elect, okay, kailangan talaga majority 13. Kahit 22 man na senador ang mayroon, tayo ngayon na present na anytime pwede mag-attend. Klaro? 'Di ba? O ngayon, ilan sila? 12. So, kailangan nila ng isa pa. O hindi natin alam kung may lilipat dyan mula sa kay Cayetano Block papunta dito sa Gatchalian Block. O, para maging 13 sila, para makapag-elect sila ng Senate President. Okay, klaro? Pero yung quorum, legit po yun. Yung ginawa nila nung June 3. Naaayon ho yun sa batas. Okay? Kasi nga ho, nagsabi na rin ang IBP. Ano ba itong IBP? The Integrated Bar of the Philippines. Na constituted ho ang ginawa nilang session noong June 3. Kumbaga naaayon sa batas. Okay? Malinaw? Kahit sino pang mga abogado ang tanungin na mga nagdaang mga senador, talagang legit ang ginawa ng hanay nila Senator Wing Gatchalian na quorum o session noong June 3. Okay? So malinaw na, madam, kung bakit naging majority ho ang 12 ngayon. Dahil nag-base sa 22 na lang ang present na senador na pwedeng mag-attend, no, ng session. Okay, gets mo na, madam, ha? Okay, yan lang ho mga ka-action, mga kakampeng. Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.